manggagawa, talagang masakit yun na mawalan ka ng trabaho dahil sa hirap ng buhay ngayon. Lalo marami karamihan doon sa walo na yun, mga pamilyado. Kumbaga yung bigat na naramdaman ko yun sa ano dahil ako din naman noong 2014 tinanggal nila, nakabalik lang din. Pero mahirap yung isipin, mahirap tanggapin. Ganito inilarawan ni Mary Ann Castillo, Pangulo ng Union sa Nexperia Philippines, ang sitwasyon ng mga manggagawa sa nasabing kumpanya. Ang Nexperia ay isang multinational semiconductor company na kilalang gumagawa ng chips na makikita sa mga electronic devices tulad ng cellphones at laptops. Matatagpuan ang isa sa assembly at testing centers ng Nexperia sa Laguna. Sa ilang dekadang pamamalagi ng kumpanya sa bansa, makailang beses na itong naiulat na lumabag sa karapatan ng mga manggagawa. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 495 na manggagawa ang naaapektuhan ng unti-unting pagsasara ng Sensors Department ng kumpanya. Ililipat na raw kasi ang produksyon sa ibang bansa. At kamakailan nga lang, inanunsyo ng management na 8 manggagawa ang tatanggalin bago matapos ang Oktubre. Sa kabila raw ito ng kanilang pahayag na mayroong internal hiring. Tapos sinasabi din ng management na nag-freeze hiring sila ng technician sa labas at mag-internal hiring sila. So, kung may makukuha doon sa mga employees doon, babakante pa din doon sa ano yun. Kaya kumbaga parang ano yung motibo ng management? Bad faith yung ginawa nila para sa amin. Para naman kay Attorney J.R. Teodoro ng Pro-Labor Legal Assistance Center, malinaw na sagka ang gagawing tanggalan sa batayang karapatan ng mga manggagawa at sa collective bargaining agreement sa pagitan ng management at ng union. Ginagarantiya hindi lamang ng ordinaryong batas, no, kundi mismo ng konstitusyon, no, sa security of tenure, no, yung yung kanyang kasiguraduhan sa trabaho, no, na hindi siya pwedeng tanggalin ng kahit na anumang arbitraryong dahilan. Pag sinabing security of tenure, no, dapat walang matatanggal, no, ng walang dahilan at walang due process, no. So pag may dahilan, it's either just cause or authorized cause, no. Ibig sabihin na doon lamang sa parametro na yon maaaring tanggalin ng isang tao. At kung bakit mas mabigat yon sa mga union member dahil maliban sa sagka ng security of tenure, no, yung sa unfair labor practice. Dagdag ni Mary Ann, manifestasyon nito na hindi kinikilala ng management ang kanilang mga napagkasunduan. Hindi sila sumunod sa ganitong usapan at pambabastos na din doon sa magandang nauna na naming samahan na nakakapagtapos kami ng CBA. 3 sa manggagawang tatanggalin ay mga opisyal ng Nexperia Philippines Incorporated Workers Union o NPIWU. Kaya naman paliwanag ni Attorney Teodoro, malaki ang indikasyon na gusto ng management na mawala ang union sa pagawaan. Sa huli sa union busting pa rin ito uuwi, no, dahil malinaw na doon tumuturol yung kanilang layunin kung sakali man na naglalabo-labo na yung kanilang mga dahilan para lamang tanggalin yung mga union officers. Pero paglilinaw ni Attorney Teodoro, hindi ganon kalakas ang ating batas para protektahan ng karapatan sa pag-uunyon at security of tenure, kahit pa ito ay malinaw na bahagi ng ating constitutional rights. Marami pang kailangang repasuhin para doon sa pagpapaunlad ng pagpoprotekta doon sa mga batayang karapatan ng mga manggagawa na. Binigyang diin din ni Attorney Teodoro ang halaga ng pagkakaisa ng mga manggagawa sa pag-iit ng kanilang mga karapatan sa kabila ng limitasyon ng batas sa pagprotekta sa kanila. Walang magpapanalo nito ng direkta o ng malaking, kundi yung mismong pagpapakita na nauunawaan nila ang kanilang sitwasyon, nauunawaan nila yung karapatan. At nagmamanifesto ito sa mga sama-sama nilang pagkilo. Tanging doon yung magpapalakas doon sa kanilang laban. Parang one thing, sabi ko nga, hindi ganun katapang yung batas. Pero mas matapang yung mga manggagawa, no, na itutulak, no, yung mga institusyon, no, para umaksyon.